Teka, inat. Salamat, Ginoo. Paumanhin, kayo ba ang presidente ng Apollo Medical Center? Ang pakiramdam na ito. Ang gintong medalyon na ito. Kamukha nito. Sobrang kamukha. Teka, ikaw ba ang anak ko? Sir, mali po yata kayo. Hindi po ako ang anak ninyo. Hindi ako pwedeng magkamali. Tiyak ako. Allergic ka ba sa mani? Kakaiba. Paano mo nalaman? Dahil allergic din ako sa mani. Talagang ang anak kita. Ethan, may problema ba? Sa ulo mo, gusto mong iwasan ang kasal. Pero kukuha ka ng bata sa kalsada. Hindi ka ba takot sa mga magulang niya? Napahihirapan ka? Anak, huwag kang matakot. Nasaan ang mama mo? Hatid ka ni Lola sa inyo. Tingnan mo ang mata at kilay niya. Kamukha na kamukha ko siya. Noong bata pa ako. Ilang taon ka na? Ano ang pangalan mo? Ako si Annie, 4 na taon na ako. 4 na taon. Gusto mo bang magpa-DNA test tayo? Ethan, sa tingin ko, kailangan mo talagang magpatingin. Nakakita na ako ng anak na kumikilala sa tatay. Pero ito ang unang beses na nakakita ako ng tatay na ganito. Bitawan mo siya agad. Ay, Lola, pagkatiwalaan mo ang kutob ko. Siya na nga ang anak ko. Tingnan mo siya. Hindi ba't kamukha na kamukha? Ako noong maliit pa ako. Sige na. Ethan, Tingnan mong mabuti ulit. Hindi ba't kamukha talaga niya? ikaw talaga, huwag kang mag-ilusyon. Matigas ang ulo mo simula bata. Kung magkakaroon ka ng ganito, na anak na masunurin, kakain ako ng sombrero ko. Ngayon, ibaba mo siya. Ha? Bitawan mo. Sir, nakunan ko na po ang litrato ninyo bilang ebidensya. Ang pagdukot ng bata ay ilegal. Kung ipagpapatuloy mo to, tatawag ako sa pulis para arestuhin ka. Sir, nasasaktan ako. Ethan, nagkamali si Lola. Hindi ka dapat pinilit ni Lola mag-asawa. Napabaliw ko na siya. Uwi na si Lola at magsisisi. Tandaan mo, kailangan mong magpatingin. Kunin mo itong hibla ng buhok at magpa-DNA test tayo. Ha? Hinala ko noong 5 taon na ang nakalipas. Noong hiwalayan kami ni Clara, buntis na siya kay Annie. Nanay, gising na, oras na para kumain. Annie, sabi ni Mommy, huwag ka nang gumala, di ba? Paano kung makakita ka ng masama? Huwag kang mag-alala, nanay. Hindi mabubugbog si Annie kahit makakita siya ng masama. Kanina, may lalaking kakaiba, sabi tatay ko raw siya. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Ang talino ni Annie. Oo nga, ipapakita ko sa iyo ang litrato ng kakaibang lalaki. Kung hanapin niya ako ulit, kunin mo ang litrato at isumbong. Sige. Ethan, nandito na siya. Nakilala niya si Annie. Nanay, anong problema? May problema ka ba? Annie, hindi ka niya niloko. Siya ang tatay mo. Kung hanapin ka niya ulit, sumama ka sa kanya. Siya lang ang pamilya mo. Poprotekta siya sa'yo. Hindi! Ang sama mo pa nga, hindi ka pa niya binisita. Masamang tatay siya. Ayoko ng tatay. Kasalanan lahat ni Mommy. May nagawa si Mommy. Malaking mali kay tatay noon. Kaya hindi niya ako binisita. Annie, pakinggan mo. Huwag mo siyang sisihin. Makinig si Annie kay Mami. Mapapatawad ni Annie si tatay. Mabait na bata talaga si Annie. Kung hanapin ulit ni tatay si Annie, magmamakaawa ako kay tatay na iligtas si nanay. Huwag na huwag mo akong babanggitin sa kanya. Ang pinakamalaking hiling ni Mommy ay para sina Annie at tatay maging masaya. Nakilala ni Annie si tatay sa labas ng ospital. Baka doktor si tatay. Kung ililigtas niya si nanay, gagaling si nanay. Gusto ni Annie na makasama si tatay at nanay. Ang tatay mo ay major sa finance, hindi doktor. Kung makita niya ako, mapapanood na lang niya akong mamatay. Ayoko na siyang saktan pa, basta't maalagan ka niya. Magiging payapa na si Mommy. Ethan, huwag mong ilipat ang galit mo sa anak natin. Sige na. Nanay, masakit na naman. Magpapatulong si Annie sa presidente para kay nanay. Ethan, Si mama ko ay namatay sa kanser sa tiyan. Talagang hindi ko matiis ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. maghiwalay na tayo.
May mahal akong ibang tao. Kamuhiin mo ako. Ang puot ay mas mabuti kaysa kalungkutan. Clara. Galit ako sa iyo. Lola, hindi na ako mag-aaral ng pananalapi. Gusto kong lumipat sa medisina. Naway walang cancer sa mundo. Maghiwalay na tayo. May mahal akong ibang tao. Ethan, wala ka bang ambisyon? Para sa babaeng iniwan ka. Bakit iniisip mo pa rin siya? Uy, tingnan mo itong bata. Ito ang opisina ng presidente. Hindi ito lugar para manggulo ka. Miss, hinahanap ko po ang presidente. Ako ang vice presidente. Sabihin mo na lang sa akin ang kailangan mo. May leukemia po ang nanay ko. Pwede niyo po ba siyang iligtas? Kung may sakit ka, magparehistro ka sa harap. Ako ang vice presidente. Ang mga humihingi ng tulong sa akin ay mga sikat at makapangyarihan. Hindi yung dukha at walang kwenta na tulad mo. Maliit na bata. Hindi ba pinalayas ang nanay mo? Dahil hindi siya nakapagbayad, bakit ka nandito ulit? Vice Presidente Chen, patawad po. Aalisin ko agad itong pasaway. Sige na, umalis ka na. Presidente Miller, anong ginagawa ninyo rito sa labas? Akala ko may batang umiiyak kanina, sa labas. Baka anak lang ng pasyente na napadpad at inistorbo kayo. Ang kutis nyo po, hindi na naman kayo nakapagpahinga, ano? Ipamasahe ko sa inyo ang ulo nyo. Ano ito? Pangulo Miller. Pangulo Miller, sa'yo na yan, totoong sa'yo? Lumabas na ang resulta ng paternity test. Talagang anak mo ang batang babae. Talaga? Anak ko ang bata, yung batang babae. Sama ka sa akin. Pauwiin natin ang dalaga. Opo. Munting prinsesa. Anong munting prinsesa? Chen, hindi mo pa alam? Kanina lang nagmamadali si Perry ng paternity test. Sabi nila si Pangulong Miller. Hinahanap ang nawawala niyang tunay na anak. Nagtataka ako, sinong dalaga sa pamilya? Swerte naman na nagkaanak ng tagapagmana ng bilyon-bilyong Apollo Group. Kaya pala si Pangulong Miller ay hindi nagpakasal. May babae na pala siya sa buhay at nagkaanak pa. Wala ba kayong ibang magawa? Nagsisipsipan kayo rito. Halika kayo, magtrabaho na kayo. Huwag mong pag-usapan anak ko ng ganyan. Hindi mo problema kung saan kami nakatira. Ani, huwag kang matakot. Akala ko isa lang siyang maliit na walang may gusto. Ang anak ko ay hindi pasaway. Umalis na kayo. Ang pinakamayamang lalaki, upang iuwi ang tunay niyang anak, pulubi tulad ninyo, nakatira sa ilalim ng tulay. Ano kayo kung hindi mga hamak? Ethan, kailan mo sa wakas mahahanap si Annie? Mahal ko. Isipin ko palang makita, aking apo sa tuhod, sa lalong madaling panahon. Oh, ang puso ko'y kumakabog sa tuwa. Ang aming apo sa tuhod. Siya ay napakabait at kaakit-akit. Alam mo ba, nang unang beses ko siyang makita, agad akong nakaramdam ng koneksyon. Isang tingin lang, alam kong prinsesa siya ng pamilyang Miller. Hello. Ngayon din, agad, bilhin ng property sa Eastwood para sa akin. Ako, gagawa ako ng malaking shopping mall para sa kanya. Magkakaroon ng lahat ng gusto niya. Aking apo sa tuhod, siguradong pinakamalapit sa akin. Bilhin mo ako ng isla sa Caribbean. Ibibigay ko sa aking apo sa tuhod. Gagawa ako ng paraisong ilalim ng dagat. Tingnan natin kung siya'y mas malapit sa iyo o sa akin. Lola, sino nga ba ang nagsabi na hindi ko magkakaroon ng anak na kakit-akit? At sino nga ba ang nagsabi kung si Annie ang tunay kong anak, babaguhin niya ang apelyido niya? Anong problema? Kung babaguhin niya, di babaguhin. Simula ngayon, ako'y magiging isang Miller na lang. Sige na, bilisan ninyong hanapin siya. Sabihin ko sa inyo, kung hindi ko mahanap ang apo ko ngayon, hindi ako uwi. Ang gintong locket. Hindi ko inaasahan itong maliit na mayroong ganito kamahal. Huwag mong hawakan. Ito ay bigay ni Mama sa akin. Sabi ni Mama, bawal hawakan. Bigay mo sa akin. Hindi. Bitawan mo siya. Annie, tumakbo ka. Mama! Makinig ka sa akin. Puntahan mo si tatay. Poprotektahan ka niya. Tumakbo ka. Nasaan na kaya ang aking apo sa tuhod? Huwag po kayong mag-alala, madam. Nasuri na namin ang lahat ng kamera sa lungsod. Nasa malapit lang siya. Ihinto ang sasakyan.
Pasaway ka, tatakbo ka pa ba? Ibigay mo ang item. Tigil! Tatay, dumating ka talaga para iligtas ako! Ani, huwag kang matakot. Nandito si tatay para protektahan ka. PP President Miller. Kayo namang dalawa. Mga tanod kayo ng Apollo Medical Center, hindi ba? Oo, sir. President Miller. Hindi namin napansin ang inyong kahalagahan. Nasaktan namin ang binibini. Siya ang may gawa. Siya ang nagutos na gawin ko to. Ikaw. Tatay, ikaw pala ang president? Ako nga. Inapi nila sina nanay at ako at kinuha ang ginintuan kong locket. Ang ginintuan bang locket? Sabi ni nanay, ang ginintuan locket ay napakahalaga. Hindi ko ito pwedeng ibigay kanino man. Karaniwan, nagbibigay ng bulaklak ang mga nagmamahalan. Sino ang nagbibigay ng ginto sa murang edad? Hindi ito basta ordinaryong ginintuang locket. Ito ay isang pinagpalang locket ng mahabang buhay. Sana lagi kang manatili sa aking tabi. Ligtas at malusog magpakailanman. Clara, nagmahal ka ng iba. Kaya bakit ang anak natin ang hawak mo pa rin? At bakit nandun pa ang ginintuang locket na binigay ko? Ani, nasaan na si nanay ngayon? Bakit wala siya sa'yo? Nanay! Huwag na sanang banggitin si nanay sa harap ni tatay. Ang pinakamalaking hiling ni nanay ay para sina Ani at tatay na maging masaya. Kaya ang nanay mo, iniwan ka niya, di ba? Hindi totoo yan. Lagi akong mahal ni nanay. Nasaan siya ngayon? Ellen? Huwag gulatin ang mahal kong apo sa tuhod. Huwag kang mag-alala, Ani. Aalagaan ka ni Daddy simula ngayon. Sisiguraduhin kong ikaw ang pinakamasayang prinsesang bata sa mundo. Perry, Opo, J. Miller. basagin ang braso at binti nila. At ipatapon sila sa Viridian City. Naiintindihan. President Miller, patawarin niyo po ako. Inosente po ako, President Miller. Inosente po ako. Uwi na tayo. Nanay, nahuli ni daddy lahat ng masama. Okay ka na ngayon, di ba? Bubugin niyo sila. Sige. Tingnan natin ang apo sa tuhod. Mahal kong apo sa tuhod. Kumusta siya? Mababaw lang ng mga sugat. Palitan ang benda palagyan at mabilis siyang gagaling. Ang kondisyon lang ni Annie ay napakahina. Malamang dulot ng matagal na gutom. Oh, aking matamis na ineng. Paano mo nagawa? Nakaranas ng ganito karami, nasasaktan ang puso ni Lola. Clara, hindi lang pagtataksil sa pag-ibig natin, pati inabuso mo ang anak natin. Mas mabuti pang manalangin kang di kita makita. Ganito ka na ang trato sa'yo. Mabait si nanay sa akin. Ganito ka na ang trato sa'yo, at sinasabi mong mabait siya sa'yo. Annie, nasaan siya noong sinasaktan ka? Binili na ni President Miller lahat ng lupang nakapaligid at plano niyang lumaki pa. Kasalukuyan kang natutulog sa lupain ng Apollo Medical Center. Kahit sino pa ang dumating ngayon. Kailangan niyong umalis. Sinabi ni nanay na huwag ko siyang sakay daddy. Mukhang galit pa rin si daddy kay nanay. Kung alam ni daddy na nakatira si nanay sa tulay, paaalisin kaya niya? Paano ko mapapasagip si nanay kay daddy? Dahil sobra kang pinahirapan ni Clara, titira ka na sa tatay simula ngayon. Mula ngayong araw, tatay mo lang ang meron ka. Wala nang nanay. Paano mo naman? Nasasabi yan sa bata. Tama, huwag kang magsasalita ng ganyan sa apo ko. Uuwi ka ba sa amin, apo? Naghanda si lolo ko ng maraming regalo para sa iyo. Naghanda rin si Lola ko ng maraming regalo para sa'yo. Tara na at tingnan natin kung magugustuhan mo. Salamat po, lolo, lola. Ang bait-bait ninyo sa akin. Kapag lumaki na ako, taalagaan ko kayo. Ay, ang inosente mo. Pera ng pamilyang Miller ay pera mo rin. Gastusin mo kahit anong gusto mo. Itong ospital ay para sa'yo. Kung gusto mong gawing amusement park, okay lang din yan. Lola, ito ay ospital. Lugar ito para gamutin ang sakit at iligtas ang buhay. Annie, gagawa si tatay ng amusement park. 10 beses na mas malaki dito. Perry, sabihan mo silang gawin na. Sige po. Pwede bang mag-iwan ng lugar sa park para kay Annie? Bakit matutulog sa amusement park kung may bahay ka naman? Kasi po, halos makalimutan ko na ulit ang bilin ni nanay. Halos nasabi ko si nanay kay tatay. Kung ayaw mong sabihin, huwag mo nang sabihin. Perry, ipaguhit mo sa mga designer ng Castillo para kay Annie na tulugan sa amusement park.
Salamat, tatay. Ang galing. Papatirahin ni Annie si nanay sa kastilyo para hindi na siya tumira sa ilalim ng tulay. Umuwi ka na sa amin. Tingnan mo ang apo mo. Iniispip niya pa rin ba si Clara? Oo naman. Alam mo, si Ethan. Galit na galit kay Clara. Hindi dapat niya siyang iniwan. Noong pinakamahina siya. Danet. Kung hindi, bakit sa tingin mo hindi siya nakikipag-date? Matigas lang talaga ang ulo ng binatang yan. Kung makita niya ulit si Clara, haha, sigurado akong hindi siya makakakilos. Welcome home, Miss Annie. Annie, hindi alam ni Dad kung ano ang gusto mo, kaya binili niya ang lahat para sa'yo. Tumingin ka at tingnan kung may kulang. At tingnan mo ang hilera na ito. Lahat ito ay mula sa Viridian City. Mga nangungunang kasama. Simula ngayon, makikipaglaro sila kay Annie. At tingnan mo ang mga ito, sila ang lahat ng nangungunang nutrisyonista. Ang iyong dieta simula ngayon, ay magiging responsibilidad nila. Sisiguraduhin ko, aking mahal na apo sa tuhod, ay lumaki na malusog at mataba. Si Annie ngayon, ang maliit na prinsesa ng pamilyang Miller. Dad, ay bibigyan ka ng lahat ng pinakamagandang bagay sa mundo. Sige na, tingnan mo. Tama si nanay. Talagang si Dad ang pinakamagmahal kay Annie. Kung hilingin ni Annie kay Dad iligtas si nanay, papayag kaya siya? Anong problema, Annie? Hindi mo ba gusto ang mga ito? Kung hindi mo gusto, si Dad ay gumawa rin ng maliit na zoo para sa'yo sa bakuran. May mga kuting tuta, mga kuneho at mga pony. Gusto mong makita? Hindi, Dad. Gustong-gusto ko ang lahat ng ito. Kailangan kong maging mas masunurin para mas lalo akong magustuhan ni Dad. Saka makakahiling ako kay Dad na iligtas si nanay. Ginoong Miller. Oras na para inumin ni Miss Annie ang gamot niya. Halika na, Annie. Gamot sa sakit? Binibini, ang gamot na ito sa sakit, ay personal na ginawa ni Ginoong Miller at nanalo pa ng medical award. Tama yan, Annie. Maging mabuting bata ka. Pagkatapos mong inumin ang gamot na ito, hindi ka nasasakit pa. Si nanay ay may leukemia at nahihirapan araw-araw. Sana mayroon nito si nanay. Dad, hindi masakit kay Annie. Pwede ko bang dalhin ang gamot? Annie, bakit mo gustong kunin ang gamot sa sakit? Gusto ko na ibigay ito kay nanay. Annie, tungkol sa iyong ina, kaya mo nang magdesisyon simula ngayon. Hindi mo kailangang sabihin kay Papa. Elanan, may gagawin pa ako sa ospital. Kaya lahat, alagaan niyo si Miss Annie. Aalis na ako. Ginang Miller, Ginoong Miller, aalis na rin ako. Annie, maglalaro tayo bukas. Lolo, Lola, hindi sasakit si Mama pagkatapos uminom. Annie, bakit ka? Nagbibigay ng gamot kay Mama? May sakit ba si Mama? Ako. Hindi, nag-aalala lang ako na baka magkasakit si Mama doon ng mag-isa at gusto ko ibigay ito sa kanya. Annie, napakaisip mong bata. Nalakihan ka ng iyong ina ng maayos. Lolo, Lola, pwede ko bang makita si Mama? Oo naman, pwede ka. Ihatid na si Annie ng driver. Mag-ingat ka sa daan. Walang dapat mangyari. Naiintindihan. Paalam, Lolo, Lola. Paalam. Hehe. Hays, Ang batang ito, iniisip pa rin ang kanyang ina. para sa isang bata na mamimiss ang kanyang ina ay natural lamang. Si Ethan ay sobrang tigas, matagal na, at ayaw pa rin niyang marinig kahit isang salita tungkol kay Clara. Pero sa kaibuturan, hindi niya makaya. Hays, Mabuting bata si Clara. Kung hindi niya mapapalaki si Annie na ganyan kaisip at masunurin. Mukhang, kailangan kong imbestigahan ang tunay na dahilan ng pag-alis niya kay Ethan noon. Ginoong Miller. Dito ang daan papuntang ospital. Nanghingi muna ng pampawala ng sakit si Annie, tapos nagtungo sa ospital. Baka naman. Si Clara ay may sakit. Sond niyo siya. Ginoong Miller. Iniisip mo pa rin ba, si Clara? Huwag kang magsasabi ng kalokohan. Pinaghirapan ko ng husto para mabawi ang anak ko. Hindi maaari na ipakuha pa siya ng babaeng iyon. Magmaneho ka.
Hindi ba't ito ang lagusan? Malapit sa ospital, napapaligiran ito ng lumang tambakan. Ano ang ginagawa ni Annie sa lugar na marumi at mabaho? Nanay, may magandang balita ako sa iyo, nanay. Dumating si tatay para hanapin ako. Si tatay ang presidente ng Apollo Medical Center. Sobrang bait niya sa akin. Nagdala rin ako sa iyo ng pampawala ng sakit, nanay. Hindi ka nasasakit pagkatapos inumin. Nanay, inumin mo. Nanay, gumising ka, nanay. Nanay, Annie, anong ginagawa mo rito? tatay. Anong nangyari, Annie? Bakit ka umiyak? Sino ang nang-api sa'yo? Sabihin mo kay tatay. Nanay! Nasaan si nanay? Nasaan na si nanay? Umalis na si nanay. Narito lang siya kanina. Perry, magpadala ng mga tao para maghanap. Hanapin mo siya para sa akin. Opo. Ethan. Hindi ko inaasahan na bago ako mamatay, makikita pa kita sa huling pagkakataon. Clara. Sa wakas, pumayag kang makita ko. Hindi na ba malinaw? Huwag mo na akong guluhin. Hindi ako naniniwala na may iba kang mahal. Bakit mo ba talaga ako iniwan? Sabihin mo ang totoo. Haharapin natin ito ng magkasama. Hindi ka naniniwala sa akin. Naniniwala ka na ba ngayon? Ganito lang talaga ako, manhid at walang utang na loob. Umalis ka na, mas malayo, mas mabuti. Ayokong makita ka pa muli. Ethan, ginawa ko ang isang bagay na napakasama sa iyo. Ginawa ko ang isang bagay na napakasama sa iyo. Dapat mo akong kinamumuhian ng sobra, di ba? Nanay! Tama na yan. Huwag nang tumingin. Presidente Miller, bakit titigil sa paghahanap? Si Clara ay marupok na babae. Kahit gaano pa siya magtago, hindi siya magtatago sa lumang tapunan. Malayo na ang kanyang narating. Nakakagulat na determinado pa rin akong hanapin siya. Biro lang yan. Pero hindi ba sabi ni Annie, nasa malapit lang si Clara? O baka naman, tignan natin ang mga kamera. Hindi kailangan. Ganyan siya 5 taon na ang nakalipas. At ganyan pa rin siya 5 taon pagkatapos, walang responsibilidad. Iniwan si Annie mag-isa, at iniwan siya rito. Hindi siya karapat-dapat maging ina. Simula ngayon, si tatay ang tanging pamilya mo, sa mundong ito. Tandaan mo, sinumang mag-iwan sa'yo, huwag mo silang patawarin kahit isa. Hindi, tatay. Palaging inaalagaan ako ni nanay. Annie, bata ka pa. Mauunawaan mo paglaki mo. Hindi lahat, bagay maging isang ina. Hindi, tatay. Totoong mabuting ina si nanay. Annie, nakakalungkot na mamamatay na si nanay. Hindi siya makakasama mo hanggang wakas. Uwi na tayo. Ethan, sinabi mo na ayaw mong maranasan ang sakit ng muling pagkawala. Kung gayon, huwag mo na akong hanapin. Si Annie na makasama ka ay sapat na. Annie, nasaan ang iyong pampawala ng sakit? Binigay ko kay nanay. Bakit mo binigay kay nanay? Hindi siya may sakit. Galit pa rin si tatay kay nanay. Sana hindi na lang ako nagsalita. Tatay, nakipagkita ako kay nanay. Galit ka ba? Sa kabila ng lahat, siya ang nagbigay buhay sa'yo. Ang pagpunta sa kanya ay iyong pinili. Kung magkasakit si nanay, gagamutin mo ba siya? Ay nako, Annie, ako ang presidente ng ospital. Ang Apollo Group ay mayroon ding kumpanya ng gamot. Kasalukuyan si tatay. Pangunahing sa key ampersand ng gamot. Mas kaunti ang oras ko para sa konsultasyon ng pasyente. Kung magkasakit si nanay mo, magpapacheck up siya mag-isa. Bukod pa riyan, ginagamot ni tatay ang cancer. Kahit ano pa. Hindi na kay tatay, gamutin si nanay. Tatay, ang leukemia ba ay cancer? Bakit ito tinatanong ni Annie? Sino ang may leukemia? Mukhang hindi ito tanong, na itatanong ng 5 taon. President Miller, mukhang si Annie, nakuha ang genes mo.
Kung interesado ka, Ani, matuturuan kita lahat ng iyan paglipas ng panahon. Interesado ako. Gusto kong matuto kung paano gamutin ang leukemia. CJ, ituturo sa iyo ni tatay. Tatay, mahal mo pa ba si nanay? Sabi ko, Sabi ni tatay, huwag mong banggitin si nanay sa harap ko. Alam ko. bakit ka pa nagtatanong? Pero ang ibang bata ay kasama sina nanay at tatay, nakatira ng masaya at malusog. Nakatira ng masaya at malusog. Gusto ko rin iyan. Si nanay lang ang tao na minahal ni tatay. Ang nanay mo'y tumigil magmahal. Clara, kung hindi mo niloko ang pag-ibig natin, noon, ang anak nating babae ay sana isang bata na lumaki sa pinagsamang pag-aalaga ng dalawang magulang. Clara, hindi kita mapapatawad. Pangulong Miller, ang gamot sa kanser na iyong binuo ay lubos na nagpataas ng antas ng paggaling sa kanser. Nagaling mo pa nga si Ginang Hill, asawa ng vice-presidente ng Alliance, mula sa kanyang malubhang leukemia. Ang Universidad ng Veritas ay nagpadala ng imbitasyon para sa iyo na magbigay ng talumpati. Ay, kakabalik lang ni Ani. Kailangan kong maglaan ng mas maraming oras sa kanya tungkol sa mga hindi kinakailangang trabaho. Pakiusap tanggihan mo na lang para sa akin. Opo. Ah, napala. Ang gamot sa cancer ay pinaka-epektibo laban sa leukemia. Pakiusap, tulungan mo akong pumili ng ilan. Mga pasyenteng mahihirap na may malubhang leukemia. Gusto ko silang gamutin ng libre. Libre? Ngunit ang gamot sa kanser na iyong binuo ay gumagamit ng bihirang hilaw na materyales. Bawat tableta ay nagkakahalaga ng mahigit $100,000. Sa napakaraming taon, ang Apollo Group ay gumagawa ng gawain kawang-gawa at kakabalik lang ni Ani. Ituring natin itong magandang kapalaran para sa kanya. Sige po, kung gayon, itong libreng klinika ay ipapangalan kay Annie. Hoy, nandito na si Annie. Ani, halika sa tatay. Tatay, Mukhang mas maayos si Annie ngayon. maaari ko bang banggitin si nanay sa harap ni tatay ngayon? Tatay, siguradong pagod ka sa trabaho ngayon. Ipapamasahe ni Ani ang iyong mga binti. Talagang napakabuting anak ni Annie. Ani, ikaw na talaga ang munting anghel ni tatay. Kung magustuhan ni tatay, ipamasahe ni Ani ang binti ni tatay araw-araw. Teka muna, Ani. Ikaw na bata ka, sabihin mo sa akin, kailangan mo ba ng pabor mula kay tatay? Tay, masaya ka ba ngayon? Kapag nakita ni tatay si Ani, masaya na siya agad. Kaya may hihilingin si Ani kay tatay. Matutulungan ba ni tatay si Ani hanapin si nanay? Ayaw na sa'yo ng nanay mo, bakit mo pa siya hinahanap? Mahal na mahal ni nanay si Ani. Hindi niya iiwan si Ani. Anong kasinungalingan ang sinabi ng nanay mo para ipagtanggol mo siya? Anak ko, anak ni Ethan Miller, hindi kailangang yumuko kaninuman. Ang nanay mo, pinalaki kang duwag. Hindi siya karapat-dapat na nanay mo. Huwag mong pag-usapan si nanay. Kung hindi, hindi na kita magugustuhan. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, hindi na kita magugustuhan. G. Miller, huwag po kayong magagalit. Bata lang si Annie. Hindi ako galit. Hindi ako bababa sa antas ng bata. Hindi ako 3 taong gulang. May sarili akong desisyon. Mahal na mahal ako ni nanay. Kung magsalita ka ulit ng masama, hindi na kita kikilalaning tatay. Ulitin mo yan. Sabi ko, hindi na kita kikilalaning tatay. Nako, aking mahal. Huwag ka nang umiyak. G. Miller, bilasan mong aliwin siya. Hindi na kita tatay, at hindi pa nga ako umiiyak. Pero umiiyak ka. G. Miller, huwag ka nang magsalita. Kung malaman ng lolo't lola mo na paiiyakin mo si Annie, siguradong magagalit sila. Masama siyang tatay. Siguro malungkot si nanay ngayon at sinisiraan pa niya si nanay. Hindi ko siya kikilalaning tatay. Ano naman ang malungkot sa nanay mo? May leukemia si nanay. Malapit na siyang mamatay. Anong sinabi mo? Maghiwalay na tayo. May iba na akong mahal. Clara, galit ako sa'yo. Sinabi ni mama na nung isinilang niya ako, mayroon na siyang leukemia na maaga. Dahil buntis siya, hindi siya magamot at lumala ang kalagayan niya. Pagkatapos akong isilang, nagtrabaho si mama at pinalaki ako. Wala siyang pera para sa gamutan, kaya hindi niya inalagaan si Annie. Ibig mong sabihin, ang nanay mo ay may leukemia bago ka pa ipanganak. Opo, ang lolo't lola ko at Tio iniwan din si mama. Nang magkasakit ng malubha si mama, hindi na siya makapagtrabaho, iniwan na lang siya sa ospital. Walang pera si mama para sa bayarin sa ospital. At ang mga security guard ng ospital pinalayas siya. Tatay, hirap na ang buhay ni mama nun pa man. Huwag mo siyang sisihin. Annie. Dapat kasama ka na ng tatay mo ngayon. Mamuhay ng walang alalahanin.
Kung hindi ko tinanong ang mga security guard na bugbog sarado, hindi ko malalaman na nandito ka. Nagtatago dito. Sino ka? Siya si Vice President Chen ng Apollo Medical Center at kasintahan din ni Ethan bilang kasintahan. Kasintahan ni Ethan. Lily. Dalhin siya sa morgue ng ospital at hayaan siyang maghintay mamatay. Kapag tapos na, ipromote kita bilang head nurse. Opo, Vice President Chen. Sisiguraduhin ko na walang makakaalam. Huwag kang lalapit. Ilegal ang ginagawa mo. May malubha ka ng cancer. Maikli na lang ang buhay mo. Binibigyan ka ng Vice Presidente ng lugar para mamatay at hindi ka man lang nagpapasalamat. Tumayo ka at sumama ka sa akin. Hindi. Mag-aalala si Annie kung bumalik siya at wala ako rito. Hindi ako pwedeng umalis. Hindi ako pwedeng umalis. Anak, halos patay ka na. Nag-aalala ka pa rin ba sa anak mo? Ang anak mo ay munting prinsesa na ng pamilyang Miller. May walang hanggang yaman at luho siya. Bakit pa niya iisipin ang inang tulad mo? Hindi. Siguradong babalikan ako ni Annie. Hindi ako pwedeng umalis. Ikaw na babae, malapit ka nang mamatay, pero ang lakas mo pa. Ha? MS, Chen. Mamamatay na ako. Wala nang pag-asa para kami ni Ethan. Hindi mo ba ako mabibigyan ng maliit na espasyo sa ilalim ng tulay na ito? Ako ang nobya ni Ethan. Sa ilang araw, magiging stepmom na ako ng anak mo. Kapag ikaw ang biological mother niya, ay kontrolado ko. Mas kampante akong sa anak mo. Hindi ka na mabubuhay ng matagal. Gaano katagal mo mapoprotektahan ang anak mo? Hanggang kailan iyan tatagal? Ang kinabukasan ng anak mo, kung mabuti siyang mabuhay o hindi, nakasalalay lahat sa akin. Hindi pinalaki ni nanay si Annie para maging masamang bata. Gusto lang ni nanay si Annie na mabuhay ng maayos sa tatay niya. Iyon ang hiling ni nanay. Talagang naghirap si nanay. Pakiusap, iligtas niyo siya, tatay. Noong araw sa ilalim ng tulay, nakita ni Annie si nanay na nawalan ng malay, pero nawala na si nanay. Dahil malubha si MS, Davis, hindi siya makakalayo. Magpadala tayo ng tao para hanapin siya. Ano ang ibig mong sabihin, Ima Davis? Pumunta agad sa underpass at iwi si Ira Miller. Maghiwalay na tayo. May mahal na akong iba. Kaya pala noon, iniwan mo ako dahil may leukemia ka. Iyon na ba yon? Huwag kang matakot, pagagalingin kita. Nandito si nanay, tatay at ako para iligtas ka. Naisip mo na ba? Ihilahin ba kita palayo? O maglalakad ka ng mag-isa? Tama siya. Kung magagalit ko siya, isasama niya si Annie. Sige na, sasama ako sa iyo. Matalinong desisyon. Isakay niyo siya. Teka, Huy, ang dumi. Ano ang gusto mong sabihin? sasama ako sa iyo. Para sa anak ko. Pero kung saktan mo siya, hahabulin kita kahit patay na ako. Sabi ko fiyansa ko ni Press. Miller, at naniniwala ka pa talaga? Ang simple mo naman, at kaya mo akong bantaan. Huwag kang mag-alala, basta't masunurin ka. Pangangalagaan ko ang anak mo. Dalhin niyo siya. Anong ginagawa mo ngayon? Huwag ka nang magpatumpik-tumpik, babalaan kita. Kung hindi ka susunod, magbabayad ang anak mo. Maliban kung sumulat ka ng garantiya. Hahaha, isang garantiya. Kumalat na ba sa utak mo ang cancer? Hindi ka elementary student. Anong silbi ng pagsulat ng garantiya? Kung hindi mo isulat, mamamatay ako rito. Bigyan niyo ako ng papel at panulat. Sapat na ba ito ngayon? Nanay! Clara. Anong tinititigan mo? Hanapin. Clara, bakit mo kailangang magdusa? Tatay, dugo! Presidente Miller, hinanap na namin ang sakop na 2 milya, ngunit wala si Ginang Miller. Suriin ang kuha ng surveillance. Halugugin nyo, kailangan nyo siyang mahanap. Opo, Ginoo.
Tatay, nasa panganib ba si nanay? Huwag kang mag-alala, Annie. Tiyak na mahahanap ni tatay si nanay. Padadalhan ka ni tatay para maiuwi ka muna. Ginang Miller, pumasok na po kayo sa sasakyan. Tatay, mamamatay ba si nanay? Huwag kang mag-alala, Annie. Tiyak na pagagalingin ni tatay si nanay. Clara. Nasaan ka? Ito ang morgue ng ospital. Maghintay ka na lang dito para mamatay. Basta't hindi mo sasaktan ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Dalawin mo siya araw-araw. At kapag namatay na siya, alagaan mo ang kanyang labi. Opo, ma'am. Pupunta ako para kumain. Kasama ang aking kasintahan. Kapag ako'y namatay, dito rin ba ako hihimlay? Ginoong Miller, ang footage ng surveillance malapit sa Apollo Medical Center. Ang mga recording mula sa nakaraang 3 oras ay pawang nawawala at walang bakas ni Clara sa anumang surveillance ng lungsod. Ano, ibig sabihin si Clara ay malapit pa rin sa ospital. May nagkalikot siguro sa mga kamera. Puntahan at imbestigahan. Opo, sir. Buti na lang binura ko ang footage ng mas maaga. Ethan, wala nang iba kundi ako ang magkakaroon sa iyo. Hindi ko ba sinabi na suriin ang surveillance? Bakit ka bumalik? Ikaw pala. Sinabi ko, walang pinapapasok sa aking opisina. Nang walang pahintulot ko, binabaliwala mo ba lahat ng sinasabi ko? Pangulong Miller, nakita ko lang na nagtatrabaho ka. Nang husto ka makailan, kaya nagpareserba ako ng mesa sa restaurant, malapit sa ospital. Pagkatapos ng trabaho, gusto mo bang maghapunan tayo? Wala akong oras. Ako, gusto ko lang alagaan ka. Hindi ako pasyente. Hindi ko kailangan ng iyong pag-aalaga. Kinuha kita para magtrabaho sa ospital na ito. Huwag kang magkaroon ng maling akala. Naiintindihan ko. Na pala. Sabihan mo ang botika na maghanda ng sapat na gamot sa cancer at mga gamot para sa huling yugto ng leukemia. Pasyente, ihanda mo sila. Huling yugto ng leukemia. Hinahanap talaga ni Ethan ang lintik na iyon. CJ, ako na ang magbibigay ng utos. Annie. Tingnan mo. Nagpagawa si Lola sa kusina ng maliit na cake para sa iyo. Tikman mo. Salamat, Lola. Naku po, anong problema? Sino ang nagpagalit sa ating prinsesa? Hindi galit si Annie. Nag-aalala lang si Annie sa kay nanay. Alangan, huwag kang mag-alala, Annie. Siguradong si tatay, maibabalik si nanay. Naku, ang kulit naman ng nanay mo. Hindi man lang sinabi na may sakit siya. Itong bagong gamot na naimbento ni Ethan, ang bagong gamot sa cancer, tiyak na gagaling si nanay. Talaga? Naman, tingnan mo. Wow! Lahat ng ito ay mga medical award na napanalunan ni tatay. Ang nanay ni Ethan ay namatay sa cancer, kaya nagpa siyang mag-aral ng medisina para lupigin ang cancer at nagawa niya talaga. Kaya Annie, hindi mo kailangang mag-alala. Sa dami ng taong may cancer, si tatay ba ay sobrang nagsisikap? Napakasipag. Dati, madalas siyang nakatira sa ospital. Minsan nakakalimutan niya pang kumain. Pwede ko po bang dalhin itong cake para kay tatay? Naman, pwede ka. Ang ating Annie ay napakatamis. Kung gayon, si Lola, papasakayin ka ng driver. Sige po. Para gamutin ang lintik, nababaliw na ang botika. Gusto ko talagang pumasok sa morgue. At saksakin siya, hindi tayo pwedeng lumabag sa batas. Pumunta lang ako ng palihim para makita siya. Hindi siya kumain o uminom ng anuman. Halos hindi na siya humihinga. Paumanhin, Miss Jen. Ikaw na naman, pasaway. Anong ginagawa mo rito? Nagdala si Annie kay tatay ng cream cake. Nagmamadali si Annie na dumihan ang damit ni Miss Jen. Sasabihin ni Annie kay tatay na magbayad sa'yo. Alam mo ba magkano ang damit? Ito, pasaway ka na di afford. Tumira sa ospital na ito. At dali, hilahin itong pasaway. Palayo sa akin at maglagay ng karatula sa labas. Hindi na papasukin ang pasaway. Sa ospital kailanman. Opo, ma'am. Miss Jen, huwag ninyo ipadala si Annie. Naghahanap si Annie kay tatay. Walang nandito para sa iyo. Umalis ka. Sabi ng Vice President, umalis ka. Nandoon talaga si tatay ni Annie. Ang malas mo. Umalis ka, pasaway. Ayokong makita ka ulit. Pag nakita pa kita, mapapatay kita. Amoy ni Mama.
Miss White, nakita niyo ba si Mama? Nabaliw ka na ba? Ang mga taong nakikita ko sa isang araw sa ospital ay nasa 80 kung hindi 100. Paano ko malalaman kung sino nanay mo? Hindi pa nawawala ang amoy ni Nanay. Nakita mo siguro siya ngayon lang. Ginang White, subukang alalahanin. Okay? Umalis ka. Hindi ko nakita nanay mo. Amoy ni Nanay. Siguradong hindi ko makakalimutan. Nanay, tingnan mo. Ito ang bulaklak na sampagwita binigay ng babae sa flower shop. Para sa'yo, Nanay. Salamat, Ani. Talaga kang munting anghel ni Nanay. Mabango rin si Nanay. Mas mabango pa sa sampagita. Tandaan mo ang amoy ni Nanay. Kung wala si Nanay mamaya, kapag naamoy mo ang bulaklak, ibig sabihin bumalik si Nanay para hanapin ka. Nasa ospital siguro si Nanay. Si Ginang White. Saan siya pupunta? Dadala ba ako sa nanay ko kung susundan ko siya? Hindi ka papatay? Ibig sabihin, ikaw. Grabe ang sakit mo. Bakit ka pa kumakapit kung mamatay ka? Si Vice President Chen makakapahinga na. At ako'y ma-promote na. Nakikiusap ako. Pahintulutan akong makita ang anak ko, kahit sulyap lang mula sa malayo. Makita ang anak mo. Ang anak mo ngayon ay ang prestihiyosong binibini ng pamilyang Miller. Siguro siya ngayon sa malaking villa ng pamilyang Miller. Kumakain ng cake, di ba? Hindi ka makalabas dito sa morgue. Paano mo makikita ang anak mo? Hawak mo pa rin tong gamot. Ang gamot na ito, ginawa mismo ni President Miller. Masyadong mahal. Hindi ka ba nasasaktan? Titigil ang sakit pag ininom mo. Huling regalo ito ni Ani sa akin. Hindi ko kayang inumin ito. Ang drama mo. Sige, magdusa ka na lang dito. Ani, basta maayos ka. Magiging payapa si Nanay. Nanay? Ani, Nanay, nakita rin kita. Aking mahal. Akala ko hindi na kita makikita. Teka, paano ka napunta rito? Nasaan ang tatay mo? Nandito rin si tatay sa ospital. Nanay, kaya mo bang bumangon? Dadaling ka ni Ani kay tatay. Huwag. Hindi mo ba naalala? Ang sabi ni Nanay, huwag banggitin si Nanay kay tatay. Hindi nagalit si tatay sa'yo. Hinahanap ka rin niya. Sinabi mo kay Dad ang tungkol sa akin. Oo, alam na ni Dad lahat ngayon. Sabi rin ni Dad, pagagalingin niya si Mom. Anak kong utu-uto, pampasaya lang ni Dad sa'yo. Hindi siya nag-aral ng gamot. Paano niya magagamot ang sakit? Hindi nagsinungaling si Dad. Si Dad ang presidente ng ospital. Nanalo rin siya ng maraming medical awards. Sinabi ni Dad, tiyak na pagagalingin niya si Mom. Paano magagamot ang late-stage leukemia? Ethan, salamat sa paghabi ng isang magandang fairy tale sa anak natin. Ani, may regalo si Mom para sa'yo. Ingatan mo yan. Sige. Ano to? Huwag mo munang buksan. Ito, kung hindi magiging mabuti sa'yo ang bagong nanay mo, ibigay mo to kay Dad. Bagong nanay? Si Ani, iisa lang ang nanay. Ayoko ng bagong nanay. Ani, magpakabait ka, kung wala na si Mom sa huli. Dapat makinig ka kay Dad, kung bibigyan ni Dad si Ani ng bagong nanay. Dapat makinig ka rin sa bagong nanay mo. Huwag kang ipabuli sa kanya. Kung magkaroon ng ibang anak ang bagong nanay mo. At hindi ka na masyadong gusto ni Dad, ikaw. Kailangan mong mas maging mabuti, okay? Hindi, gusto lang ni Ani si Mom. Kung bibigyan ni Dad si Ani ng bagong nanay, ayoko na kay Dad. Bakit ka pasaway? Anak, umalis ka. Huwag mo na akong hanapin. Mom, huwag mo namang itaboy si Ani. Gusto ni Ani na makasama si Mom. Hello, Lola. Ethan, nagdala si Annie ng cake sa'yo. Bakit hindi pa siya bumabalik? Ano? Nasa ospital si Annie. Perry. Ipaalam agad sa lahat. Itigil ang lahat ng gawain. Hanapin si Annie. Opo, sir. Nakita nyo ba ang binibini? Nakita nyo ba ang ating binibini? Hindi. Nakita ang binibini? Anong ginagawa ni Lily at iba pa? Hindi ko rin alam. Tila si President Miller. May hinahanap na mahalaga. Vice President Chen. Hinahanap namin ang binibini. Nakita nyo ba itong babae? Siya ang binibini. Opo.
Ang binibini ay pumunta sa ospital para bigyan si President Miller ng cake. Hindi pa niya nakikita si President Miller at ngayon ay nawawala siya. Nabalisa ang lahat sa bahay. Vice President Chen, nakita niyo ba ang binibini? Hindi pa. Nasa opisina lang ako buong araw. Wala akong pinuntahan. Suportahan mo ako. Hoy, teka, anong tingin yan? Akala mo magsisinungaling si Ichen? Anong nangyari? Wala, President Miller. Magtatrabaho na ulit ako. President Miller, hinanap na namin kahit saan sa ospital. Maliban sa morga, wala pa rin kaming bakas ni Annie. Bakit hindi nyo pa hinahanap sa morga? Opo, Teka. Kung bubuksan natin ang morga, hindi ba nila mahahanap na yung batang iniwan doon? President Miller, kahit pasaway si Annie, malabong pupunta siya sa morga, di ba? Huwag na nating isipin yan. Paano naman pupunta ang bata sa nakakatakot na lugar? Baka naglalaro lang si Annie at nagtatago sa isang kwarto ng pasyente. Hanapin na lang natin ang mga kwarto. Tama. President Miller, nandoon ang morga. Hahanapin niyo ba o hindi? Mama, huwag ka nang umiyak. Annie, okay lang si Mama. Hindi lang talaga kaya ni Mama na iwan ka. Annie, kailangan mo nang umalis. Kung hindi, mag-aalala si Papa. Mama, huwag mong paalisin si Annie. Hihilingin ni Annie kay Papa na iligtas ka. Anak, hindi na magagamot ang leukemia. Sige na, umalis ka na. Mama! Buksan ang pinto. Pangulong Miller, hindi bubuksan ng ordinaryong card ang pinto ng morgue. Ginoong Miller, may nakakita ng bakas ni Annie sa hardin. Sa hardin tayo. Huwag kang mag-alala, Vice President Chen. Nagsabi lang ako sa hardinero. Sabihin kay Perry na nakita niya si Annie. Ililigaw muna natin sila. Magaling. Ay, at mabilis na ilipat ang paslit sa kwarto ng pasyente. Annie. Masama ka, ikaw ang nagdala kay nanay dito. Annie, mali ang akala mo sa akin. Huwag ka munang basta-basta magsalita. Bakit mo ito ginagawa kay nanay? Sasabihin ko kay tatay. Bakit wala pa siya sa labas? Anong gagawin natin? Annie. Dali, dali, dali. Isara ang pinto. Bilisan mo. Annie, hindi mo naiintindihan. Pinananatili namin dito ang nanay mo. Hindi para abusuhin siya, kundi para gamutin ang sakit niya. Nagsisinungaling ka. Hindi ako 3 taong gulang. Hindi ito kwarto ng pasyente. Annie, Tama na. Bakit ka pa nagsasayang ng salita sa bata? Dahil si President Miller, iniisip na nawawala ang anak niya. Hayaan na talaga ang anak niya. Maglaho. CJ. MS, Chen. Pangako, hindi magsasalita si Annie. Bata lang siya. Huwag mo siyang sisihin. Isisi sa anak mo ang malas niya. Talagang naghanap siya ng gulo. Dali, itali ang batang pasaway at isama sa truck ng basura. Itapon sa kabundukan. Huwag. Bitawan mo ako. Bitawan. Bitawan mo siya. Halika rito. Malapit na ang batang iyon pero lumalaban pa. Layas. Huwag mong sasaktan si nanay. Ah, Annie, takbo. Hanapin mo si tatay. dakpin niyo siya agad. Huwag siyang makita ni Pangulong Miller. Sige na. Isang tulad mo. Kung naging bagong ina ka ni Annie, hindi mo siya kailanman tratuhin ng maayos. Dahil hindi mo kayang iwan ang anak mo. Kung gayon, hayaan ang anak mo. Magsama kayo sa impyerno. Ano ito? Isang anestetiko. Makipagtulungan ka, pakiusap. Paumanhin, Pangulong Miller. Mali yata ang nakikita ko. Ang batang nakita ko'y hindi si Annie. Patuloy sa paghahanap. Bumalik sa morgue. Tigil ka dyan. Tatay, iligtas mo si nanay at ako. Bata, tigil. Ngayon din. Annie!
Pre-President Miller. Bakit mo hinahabol ang anak ko? Ako. Tads, bilis iligtas si nanay. Nasa morgue siya. Ano? Bantayan mo siya ng mabuti. Tatanungin ko siya pagbalik ko. Opo, Ginoo. Pangulong Miller. Pangulong Miller. Kung itutulak kita ng ganito, isususpetsa ng lahat na tinutulak ko lang. Bangkay. Tads, bilis. Gusto ng masasamang loob na saktan si nanay. Teka, Teka. Hinilig ng anak ko na maghintay ka. Hindi mo ba siya narinig? Paumanhin, President Miller. Paumanhin, paumanhin. Bago lang akong orderly. Hindi ko alam ang mga patakaran. Ang bangkay na ito ay ipapadala para sa cremation. Ako, natakot akong takutin si Annie. Nako, bilisan, Tara na, Tara na. hindi siya isang orderly. Siya ang vice-presidente. Tigil! Tanggalin mo ang iyong maskara. Annie, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Perry. Jessica Chen. Tatay, siya ang nambubuli kay nanay. Annie, talaga yatang hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan mo. Ayaw mo pa ring aminin. Tatay, hindi kita pinapagsinungalingan. Siya. Annie, talaga wala na akong panahon para makipaglaro sa iyo. Kailangan kong ihatid ang bangkay na ito. Aalis na ako. Nag-i-deliver ng mga bangkay. Kailan pa ang Vice Presidente? Ikaw ang gagawa nito mismo. Iangat ang kumot. Hindi, President Miller. Ito ay bangkay ng pasyenteng may nakakahawang sakit. Hindi ito dapat malantad sa hangin. Ang ating ospital. Pangunahing gumagamot ng cancer, hindi ba? Kailan pa tayo nagpasok ng may nakakahawang sakit? Iangat ang kumot. Hindi. Paano kung si Lily ay di nahuli ang pasaway at kung ang pasaway na iyon ay magdala kay Ethan dito? Ano ang gagawin ko kung mahuli ako? Humanap muna ako ng kahit sino na pagpanggapaan. Ay hilan niyo palabas. Jessica Chen. Ikaw, manatili ka. Sumama ka sa akin sa morgue. Annie, ang lugar na pupuntahan ni tatay ay hindi para sa mga bata. Bumalik ka sa opisina at hintayin si tatay. Okay. Sige tatay, kailangan mong iligtas si nanay. CJ, pangako. Alagaan mo si Annie. Opo. Annie, Tara na sa opisina at hintayin si nanay, okay? Sige. Tara na. Maghanap ng maigi. Kailangan niyong mahanap si Clara. Opo. Pangulong Miller, nasuri ko na ang bawat sulok. Hindi ko mahanap si Clara. Pangulong Miller, ang morgue ay palaging nasa aking jurisdiksyon. Imposibleng magtago ng buhay na tao dito. Maaari bang sobrang nami-miss ni Annie, ang nanay niya at inakala lang ito? Inakala? Kung gayon, bakit ka nakasuot ng maskara at nagpapanggap na tagalinis kanina? Ikaw ang Vice Presidente. Bakit mo personal na hahawakan ang paglipat ng bangkay? Jessica Chen. Kung hindi ka magsasalita, okay lang sa akin na isuko ka sa pulis. Maaari mong sabihin sa kanila. Sabihin sa pulis, Dahil yung pasyente ay inalagaan ko ng 3 taon. Pero sa huli, hindi ko pa rin siya nagamot. Malungkot ako na wala na siya. Kaya gusto ko sanang personal na masaksihan ang kanyang huling pamamaalam. Pero Pangulong Miller, sabi mo minsan, hindi dapat hayaang impluwensyahan ng damdamin ang desisyon. Kaya hindi ko nagawang sabihin sa inyo. sabi ng anak ko, inaapi mo si Clara sa morgue. Dito mismo, bata siya. Magsisinungaling ba siya? Pangulong Miller, ito ay isang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni Annie at akin. Pwede ko bang ipaliwanag ito sa kanya? Huwag kang mag-alala, hindi ko kailanman gagawin sa kanya. Sa opisina. Tay. Annie, Tay, andito ba si nanay? yung lugar na binanggit mo, hinanap na ni tatay. Wala si nanay doon. Imposible, siya iyon. Tinago niya si nanay. Gusto niya pa akong ipadala sa bundok. Jessica Chen, ipaliwanag mo ang sarili mo. Annie, pwede ba kitang makausap nang mag-isa saglit? Annie,
Tatay, makikinig ako sa'yo. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Annie. Kung maglakas loob ka, sabihin ang nangyari sa morgue, sa tatay mo. Sisiguraduhin kong, hindi mo na makikita ang nanay mo. Annie, pakinggan mo ako. Kung wala na si nanay, kailangan mong pakinggan si tatay. At kung mag-asawang muli ang tatay mo, kailangan mo ring makinig sa bago mong nanay. Huwag kang papi sa kanya. Kung ang bago mong nanay ay magkaroon ng kapatid, at hindi ka nagaanong gusto ni tatay, mas kailangan mong maging masunurin, okay? Si Miss Chen ba ang bagong nanay na tinutukoy ni nanay? Totoo bang hindi na mahal ni tatay si nanay? Annie, bata ka pa. Hindi mo naiintindihan ang usaping matatanda. Gayunpaman, kung gusto mong ang nanay mo ay manatiling ligtas, sundin mo ako. Naiintindihan mo ba? Kung gayon, nasaan nga ba si nanay? Kung maganda ang ugali mo, pag-iisipan kong sabihin sa iyo. Annie, bakit ka umiiyak? Jessica, ano ba talaga ang sinabi mo sa anak ko? Wala naman akong sinabi, President Miller. Tatay, ayos lang. Ani, pakinggan mo. Annie, kung may mali, sabihin mo kay tatay. Poprotektahan ka ni tatay. Tama ka, Annie. Wala namang hindi kaya ang iyong ama sa Viridian City. Kaya, kung mahihirapan ka, sabihin mo ng malakas, walang mananakit sa'yo. Si Miss Chen lang ang nakakaalam kung nasaan si nanay. Kung hindi ako makikinig, hindi ko na makikita si nanay. Tatay. Perry, ayos lang si Annie. Mabuti yan. Huwag kang mag-alala, Annie. Siguradong mahahanap ni tatay si nanay. Perry, patuloy na magpadala ng mga tao. Dapat nating mahanap si Clara. Opo. Annie, pwede mo bang sabihin kay tatay mo na hindi ka inapi ni Miss Chen? Tatay, mabait si Miss Chen kay Annie. Hindi niya inapi si Annie, ni hindi niya inapi si nanay. Kung gayon, Annie, bakit mo sinabi na si Ms. Chen ang nagtago kay nanay? Siguro nakita ng bata, ako na laging nasa tabi mo. At nagselos. Tama ba, Annie? Annie, mula ngayon, hindi ka na pwedeng magsinungaling. Si tatay at si Ms. Chen ay magka-opisina lang. Naiintindihan mo? Hindi mo na ito kailangang alalahanin. Maaari ka nang umalis. President Miller. Wala ang ina ni Annie. Maaari ba akong pumalit sa kanyang ina at alagaan siya? Ang batang ang ina ay wala, ay laging nahihirapan mag-adjust, di ba? Walang makakapalit sa kanyang ina. CJ, aalis na ako. Tay, kailangan ko sa banyo. CJ, samahan ka ni tatay. Pero paano ang babae kung may kasamang lalaki? Maghintay ka na lang dito. CJ, sige na, Annie, huwag kang gagala. Inay, kailangan kitang mahanap. Ano ba talaga ang gusto mo? Sino nagsabi sa'yo huwag pang mamatay? Clara, Clara. Talaga kang pinakamatatag na tao na nakita ko. Paikot-ikot ka lang na nabubuhay. Kung hindi mo kaya akong makita, pwede mo na akong saksakin. Hanggat di mo ginugulo si Annie, gagawin ko ang lahat. Akala mo ba ayaw ko? Kung di lang ako takot makulong. Matagal na kitang tinulbos. Pero sa kalagayan mo ngayon, wala ka namang pinagkaiba sa patay. Ito ang kay Ethan, na pribadong suite. Hindi dito pumupunta ang ordinaryo. Mas tago pa ito kaysa morgue. Bago ka mamatay, makaranas ng ganitong treatment. Siguro sulit na rin. Sino yan?
Sasabihin ko ba kay tatay na nasa private suite si nanay? Pero kung si Binibining Chen talaga magiging bagong nanay ko, mas paboran kaya ni tatay si Binibining Chen at hindi si nanay ang isasalba? Annie, ang tagal mo sa sire. At bumalik ka na mukhang malungkot. Hindi ka ba masama ang pakiramdam? Gusto mo bang iwi ka na ni tatay? CJ, Tama, pwede kong hilingin kay Kikong at kay Nana na iligtas si nanay. Oo, Welcome home, Hija. Oh, mahal ko. Aking munting hiyas, narito ka na rin. Namimiss ka ni Nana. Si Kikong din. Nang mabalita ang nawawala ka, sobrang nag-alala ako. Simula ngayon, huwag kang lalayo kay Kikong. Kikong, Nana, hindi nyo ba ako pinagkakatiwalaan? Ako ang tunay na tatay ni Annie. Paano ko siya mawawala? Wala akong pakialam. Pero simula ngayon, hindi na pwedeng mawala ang aking apo. Sa paningin ko, Nakita nyo ang inyong apo sa tuhod. Nakalimutan nyo na ang inyong apo. Annie, umakyat muna si tatay. Para sa ilang trabaho, bababa ako mamaya para makasama ka. sige. Nana! Gusto lang magtanong ni Annie kay Nana. anong mayroon, Annie? Pakiusap, utusan mo si Daddy na hayaan niyang ang bagong ina mangapi sa mama ko. Bagong ina. Sino nagsabing may bagong ina si Annie? Siya ang vice-presidente ng ospital ni Daddy. Mukha siyang magiging bagong ina ni Annie. Sabi ni Mama dapat makinig si Annie sa bagong ina. Maaring makinig si Annie, pero ayaw ni Annie na makita si Mama na inaapi. Anyway, Jessica. Oh, mahal, anong ginagawa mo? Bumangon ka. Pakiusap, malaking lolo, malaking lola, iligtas si Mama. Alam ko kung nasaan si Mama. Bilisan mo, ipababa mo si Ethan dito para sa akin. Umalis ka na. Annie, bakit hindi mo na lang sinabi kay Daddy? Huwag mong takutin. Ang ani ko, mahal. Bata pa lang siya. Naniniwala siya sa sinasabi ng matatanda. Paano niya malalaman ang pinagkaiba? Annie, simula ngayon, dapat sabihin mo ng direkta. Magtiwala ka kay Daddy. Hindi hahanapan ni Daddy ng bagong ina para sa'yo. Nagsasalita ka pa? Hindi ko alam, paano ka naging presidente? Hahayaan mong apihin ang sarili mong babae at anak sa harap mo mismo. Ano ba ang espesyal sa'yo? Na si Ethan Miller ay magkakaroon ng anak sa'yo. MS, Chen. Kung hindi mo balak, napatayin ako mismo. Mas mabuti pang umalis ka na. Talagang wala na akong lakas makipag-usap sa'yo. Bakit ka nagmamadali? May inihanda akong malaking regalo para sa'yo. Ituring mong huling pasalubong. Para sa'yo, pumasok ka. Oy. Oy. Anong gusto mo? Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka. Ang galing-galing mo naman sa panunukso ng lalaki, paglaruan ng napakaraming lalaki sa ospital ni Ethan Miller. Siguradong exciting, di ba? Bakit hindi mo kami pinaglilingkuran? Sayang naman. Ang gandang babae. At bago siya mamatay, pwede pa rin niyang hayaan tayong magsaya. Huwag mo akong hawakan. Tigil. Huwag mong inaapi ang nanay ko. Tatay, tulungan mo akong iligtas si nanay. Huwag kang mag-alala, Annie. Poprotektahan ni tatay si nanay. Annie, lumabas muna kayo kasama ang matatanda. CJ, Halika na, Annie. Lumabas tayo kasama si Great Grandma. Tara na. Perry, lahat ng naririto ngayon, huwag hayaang may makatakas kahit isa. Oo, sir. Ginoong Miller, pakiusap, iligtas niyo kami. Si MS, Chen ang may patana. Siya ang nagpagawa sa amin ito. Nagsisinungaling ka. Presidente Miller, gawa-gawa lang nila ang paratang nila sa akin. Pakiusap, huwag kayong maniwala sa kanila. Hindi ako bulag. Nakikita ko lahat ng malinaw. Perry, paalisin silang lahat. Oo, sir. Nurse, pakiusap tingnan nyo si Elra Miller.
Jessica, ngayon na ang oras para magbayad. Pangulong Miller, hindi ko talaga. Alam ko ang lahat. Pangulong Miller, wag. Ethan, dahil sa ating nakaraan. Bibigyan mo ba ako ng sansa? Isa pang pagkakataon. At patawarin ka. Hindi ka karapat-dapat. Gayunpaman, hindi ako nananakit babae. Ah, Tama na yan. Huwag istorbohin si Ginang Miller. Jessica, natanto mo ba? Sospetsado ka sa tangkang patay. Pangulong Miller, pakiusap, bigyan mo ako ng sansa. Isang pagkakataon pa. Ah, Perry, isuko sila ni Lily sa pulis. Kumuha ng pinakamagaling na abogado. Habang buhay na lamang sila. Ayokong makita silang lumabas ng piita. hindi, pakiusap, wag. Tara na. Pangulong Miller. Pangulong Miller. Clara. Paano ka nagdusa ng ganyan? Pangulong Miller, narito ako para kumuha ng dugo ni Ginang Miller. Annie, kasalanan lahat ni Dad. Hindi ko naprotektahan si Mom. O ikaw. Annie, pangako ni Dad sa'yo. Sa nalalabi kong buhay, mabuti lang ako sa iyong ina. Hindi na muling si Dad, apiin ang iyong ina. Tatay, bakit ka umiiyak? Kasalanan ko. Hindi ko dapat pinagdudahan si tatay. Pangulong Miller, gising na si Ginang Miller. Gising na si nanay. Pupuntahan ko siya. Salamat sa pagligtas mo sa akin. May leukemia ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano bang mapapala kung sinabi ko? Sabi ng mga doktor. Hindi na magagamot ang sakit ko. Hihintayin ko na lang ang kamatayan. Ako, Bago ako mamatay. Buti na lang nakita pa kita huling beses. Nasa kamay mo na si Annie. Maaari na akong magpahinga. alam mo ang gusto kong sabihin, hindi ito iyon. Ang mga bill ko sa gamutan. Baka hindi ko mabayaran. Paumanhin. Babayaran kita sa susunod na buhay. Hindi ko kailangan bayaran mo ako. 5 taon na ang nakalipas. Lihim kang ng anak ko. At nagkaganyan ka pa. Alam mo ang gusto kong marinig, hindi ito iyon. Ethan, ano pa bang sasabihin ko sa'yo? Malapit na akong mamatay. Namantay sa stomach cancer ang nanay mo. Umalis siya dahil doon. Sinabi mo noon, ayaw mong maranasan muli ang sakit ng pagkawala. Iilang araw na lang ang natitira. Patuloy mo na lang akong kamuhian. Ginoong Miller. Wala na akong sasabihin sa iyo. Matagal na kitang hindi minamahal. Umalis ka na, huwag mo na akong guluhin. Hindi mo ako mahal. Hindi mo ako mahal kung bakit mo isinilang ang aking anak. Ha? At ang gintong locket na ito. Kung hindi mo ako mahal, bakit mo itinago ang gintong locket sa tabi mo sa loob ng 5 taon? Walang tatanggi sa pera, di ba? Hindi mo akalain na itinago ko ang locket dahil mahal pa rin kita, hindi ba? Tungkol kay Annie. Annie. Kung hindi ko siya isinilang, sino ang mag-aalala kapag wala na ako? Ikaw, Ginoong Miller. Huwag sayangin ang oras mo sa isang babaeng namamatay. Hanapin mo ang iyong mananagutan. Tungkol kay Annie. Sigurado akong hindi mo siya sasaktan. wala akong kahit mananagutan. Ano? Tungkol kay Jessica, isinakdal ko na siya sa pulisya. Malapit na, makukulong na siya. Naniniwala ka sa tulad ni Jessica Chen, paano mo siya pinaniwalaan? Hindi mahalaga. Kahit wala si Jessica, may Jennifer naman, o kaya'y si Sarah. Napakagaling mo. Maraming babae ang gusto ka. Naway maging masaya ka. Clara, dapat sinabi na ni Annie sa'yo. Ako ang presidente ng ospital na ito, paggagalingin kita. Ang gamot na gamit mo ngayon, ay ako ang gumawa. Gagaling ka kaagad. Presidente ka, hindi Diyos. Hindi magagamot ang sakit ko. Clara, bakit naniniwala ka sa iba, pero hindi sa akin? Ayaw mo lang akong pagkatiwalaan. Bata pa si Annie. Ayaw mong lumaki siya, na walang ina, di ba? Wala na akong sasabihin sa iyo. Umalis ka na.
Nasisiyahan ka sa babaeng mamamatay. Talaga. Ginoong Miller, desperado ka ba talaga? Clara, kailangan mo pa bang kausapin ako ng ganito? Clara, kapag nagamot ko ang sakit mo, magsisimula tayo muli, okay? Bakit ka naman ganyan ka-inosente? Wala nang silbi. Clara, patawad, kasalanan ko lahat. Pero kailangan mo akong paniwalaan, nagamot ko na ang maraming kaso ng iyong kondisyon. Talagang magagamot kita. Bigyan mo naman ako ng chance, okay? Bakit hindi mo lang ako paniwalaan? Hayes, okay lang. Naibigay ko na sa iyo ang gamot. Malapit na itong magkabisa. Clara, pangako mo sa akin. Kung magagamot kita, magsisimula tayo muli, okay? At saka, ang ginintuang locket na ito, isuot mo ito, at magiging ligtas ka at malusog. Lahat ng nakasakit sa iyo, hindi ko sila papayagang makalusot. Kapag gumaling ka na, kaming tatlo, magiging masaya na ng magkasama. Pasensya na. Pasensya na. Okay lang, okay lang. Huwag ka nang umiyak. Clara, ako ang dapat na pinakahumingi ng tawad. Kasalanan ko ang maniwala sa iyo noon. Hindi ko pinilit na manatili ka, kaya ka naghirap ng husto. Kasalanan ko lahat. Sa 5 taong pagkakasakit ko, hindi ko pinagsisihan ang aking pinili. Takot na takot akong malaman mo. At matakot mamatay sa harap mo. Hindi ko malilimutan, noong pumanaw ang iyong ina, gaano ka nalungkot. Pero ako'y, lagi kong pinahahalagahan ang ating pagsasama. Namimiss kita ng husto. Ngunit iniwan mo ako para hindi ako malungkot. Hindi mo alam? Nang iwan mo ako, nang sinabi mo na may iba ka ng mahal, gaano yun nakasakit sa akin? Clara, hindi ko nahahayaan na iwan mo ako. Magtiwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para makabawi sa iyo at kay Annie. Pero mayroon pa ba talaga akong buong buhay na natitira? Siyempre naman, magtiwala ka sa akin. Kakatanggap mo lang ng gamot mo, magpahinga ka ng mabuti. Makikita mo si Dad agad, ha? Hoy, Annie! Dad, kumusta si Mom? Si Mom, well, gising na siya, nasa pahinga siya ngayon. Binigyan ni Dad si Mom ng gamot. At gagaling na siya agad. Huwag kang mag-alala, Annie, okay? Salamat, Dad, sa pagtulong ni Annie kay Mom. Ang galing-galing ni Annie. Annie, gusto mo bang pumasok at manatili kay Mom? Lanan. Ayaw ni Mom na pinapanood siya kapag siya ay may sakit. Sabi ni Mom, mapag-aalala ang mga nagmamahal sa kanya. Kung papasok si Annie, malulungkot si Mom. Malakas na babae si Mom. Alam mo, talagang naiintindihan ni Annie ang nanay niya. At ikaw, nanay ni Annie, napalaki mo si Annie ng maayos. Tatay, pagod ka ba sa trabaho? Imasa ko ang likod mo. Annie, hindi ako naging nandyan, di ko inalagaan kayo ni nanay mo. Naninisi ka ba sa tatay? Hindi ako naninisi sa tatay. Mabuti ang nanay sa akin. At hindi rin sinisi ni Mami si Daddy. Nararamdaman ko ngayon na ako ang pinakamaligayang anak sa buong mundo. Annie, napakabuti mong bata. Mahal ka ng tatay mo. Mahal ko rin si tatay. Ang vital signs ng pasyente ay gumagaling ng maayos. Ipagpatuloy ang gamutan. CJ, Gising ka na. Hoy, mag-ingat ka. Nauuhaw ka ba? O kailangan mo bang magbanyo? O gutom ka ba? Pagkatapos uminom ng gamot sa kanser, malakas ang pangangailangan sa banyo. Hindi mo kailangang mahiya, kaya kitang buhatin. Kaya ko na mag-isa. Kailangan mong makinig sa doktor. Sinabi ng doktor mo na hindi ka pa pwede bumangon. Pero,
Hindi ko kailangan ng doktor para tumulong sa pagbanyo. Pwede akong humingi ng nurse. Para tulungan kang magbanyo, hindi bilang doktor ang pagkakakilanlan ko. Ako ang iyong asawa. Talagang gumagana ang gamot mo. Mas magaling na ang pakiramdam ko. Mahal siguro yan. Ano? Naman. Napakamahal. Kailangang bayaran ng buong buhay mo. Dapat kang pumasok. Kung may mangyari, tatawag ako sa nurse. Ngayon, walang pahintulot ko, walang doktor na, makakapasok sa kwarto mo. Sige na, di mo kailangang. Laging kasama ako. Napakalaking ospital. At ang buong Apollo Group, naghihintay sa iyo. Kumpara sa iyo, wala yang halaga. Pagod na ako. Kailangan kong magpahinga. Kayo, nakialam pa kayo. Nagalit niyo si Mr. Miller at asawa niya. Ngayon, mabulok na kayo sa kulungan. Gino, maaari bang huminto muna? Masakit ang tiyan ko. Pigilin mo lang. Talaga hindi ko na kaya. Madudumihan ko na ang sasakyan mo. Huwag, huwag, huwag. Nakakainis. Naku, Ani, ang mga ito, inihanda ito ng tatay mo, at nanay. At itong isa, puno ito ng ginseng, isang kahon nito ay daan-daang libong dolyar. Ani! Ani! Hello, ano? Sabi mo, nakatakas sina Lily at Jessica. naku, nawala si Annie. Ano? Minahal ko ang ama mo ng matagal. Pero napakawalang puso niya. Tinuring niya ako ng masahol pa sa aso. Ngayon, pagbabayarin ko siya ng dugo para sa dugo. Hindi pa ito ang oras para kumilos. Kung papatayin mo siya ngayon, kanino tayo kukuha ng pera para makatakas? Wala na akong natira ngayon. Anong silbi ng pera sa akin? Ibalik mo sa akin ang kutsilyo. Baliw ka ba? Hahampasin mo ako. Akala mo pa rin ikaw si Kitchen. Sasabihin ko sa iyo, wala kang pinagkaiba sa akin. Isa ka lang asong gala. Kapag nakuha natin ang pera ni Ethan, wala akong pakialam sa iyo. Basta't kasama ko ang anak niya, makukuha natin ang gusto natin. Magkakaroon tayo ng lahat. Jen, bitawan mo ako. Maraming pera ang tatay ko. Sasama ako para makuha mo. Alam mo ba ang pera ng tatay mo? Dadalhin mo ba kami doon? Teka, baliw ka na ba? Pera ni Ethan. Paano malalaman ng bata yan? Mapanlin lang ang batang ito. Nahuli ako dahil sa kanya. Kung bibitawan mo siya, wala tayong tsansang mabuhay. Hoy, niloloko mo ako. Makikita mo ang mangyayari. Pigilan mo. Mama, papatakot ako. Huwag kang lalapit. Ano ang gusto mo? Miller, matalino kang tao. Maghanda ng ilang milyong dolyar at ilabas kami sa bansa. Kung hindi ang nag-iisa mong anak, makakalimutan mo na siya. Mama, takot ako. Huwag kang matakot, Annie. Pumayag ka na lang. Bilis, pumayag ka na. O CJ, nakahanda na ang pera. Ihagis mo ang pera dito. Kailangan kong tingnan. Ibigay mo ang pera. Okay lang ang pera. Dahil okay lang ang pera, pakawalan mo na siya. Iniisip mo bang tanga ako? Paano kung pakawalan ko siya? At si President Miller, babawin mo ang sabi mo. Hindi pa rin tayo makakatakas. Ano pa ang gusto mo? Wala akong gustong tiyak. Kapag ligtas na tayo sa ibang bansa, lalabas ko na rin ang anak mo. Hindi mo siya pwedeng kunin. Mamamatay ka na. Anong karapatan mong magsalita dito? Huwag mong kalimutan. Buhay ng anak mo ay hawak ko pa. Si Annie, bata pa siya. Kung kukunin mo siya, magiging pabigat lang siya sa iyo. Paano kung ganito, pakawalan mo siya, at ako na lang ang kunin mo? Hindi. Nasa ganito tayong gulo ngayon, dahil lang sa kanya. Kapag nasa ibang bansa na, gagawin kong impyerno ang buhay niya. Ikaw, halika dito. Hindi. Hindi pa rin kita makakasama hanggang huli. Ako ang tagapagmana ng Apollo Group. Palitan mo na lang ako. Mas mataas ang kapalit sa akin. Ikaw ang problema. Matagal ko nang kinamumuhian ang mga mayaman. Halika rito. Hindi. Halos magaling na ang sakit mo. Ang iba pa, tutulungan ka ng mga doktor sa ospital. Kung hindi ako bumalik, mabuhay ka ng maayos kasama si Annie. Lagi kong gustong sabihin sa'yo, mahal na mahal kita.
Annie, hanapin mo si nanay, bilis. Nanay! Nanay! Huwag kang matakot, Annie. Andito sina tatay at nanay. Bilis, ilayo si Annie. Ethan, mag-ingat ka. Lily, huwag kang tatayo lang. Halika, tulungan mo ako. Ethan, umalis ka na rito. Mamamatay ka sa akin. Ethan. Ethan. Ethan, tiyagin mo. Tumawag ng ambulansya. Bilis, tumawag ng ambulansya. Nay, huwag po kayong mag-alala. Magiging okay lang si tatay. Si tatay ay isang superhero. Siguradong gagaling siya. Oo. Siguradong gagaling ang tatay mo. Paumanhin, Lolo at Lola Miller. Kasalanan ko lahat na nasa surgery si Ethan. Alam ko ang lahat ng nangyari. Paano mo nasabing kasalanan mo? Kasalanan lahat ni Jessica iyan. Problema ang babaeng iyon. Doktor, kumusta ang apo ko? Presidente Miller, wala na sa kritikal na kondisyon, pero wala pa rin siyang malay. Kung kailan siya gising, maaaring isang araw lang, o maaaring isang taon. Nanay, umuwi na sina great-grandpa at great-grandma. Mananatili ako kay nanay. Hindi dapat ako iniligtas ng tatay mo. Kung hindi, hindi siya naririto ngayon. Nanay, sabi ni Dad, ikaw lang ang minahal niya. Ethan, ang gintong medalyon na ito ang nagligtas sa akin. Ngayon, sana ay protektahan ka rin ito. Kung hindi magising ang apo ko, ayoko nang mabuhay pa. Noong bata pa ako, dumaan ako sa maraming pagsubok at hirap. May mga pagkakataong muntik na. Pero noon, naisip ko ang lola ninyo, at nalampasan ko ang lahat. Alam mo, ang bata'y kagagaling lang. Napakabata pa ni Annie. Hahayaan mo bang lumaki siya? Ngayong magaling na si Clara, mukha siyang mas okay na, lalo siyang gumaganda. Kung hindi ka magising agad, kukunin ni Clara si Annie. Ano ang gagawin mo? Sino ang makakaalam kung anong magiging amain ni Annie sa hinaharap? Paano kung abusuhin ako? Tama, napakaliit pa ni Annie. Kung siya ay inaabuso, kakayanin mo ba? Hindi ba sasakit ang puso mo? Lolo at Lola Miller, pag-usapan na lang natin. Naku nanay, hindi mo naiintindihan. Sa tingin ko bata ka pa. Dapat kang humanap ng amain para sa akin. Magiging bagong. Ano? Kung hindi natin gagawin to para kay Dad, paano siya magigising? Isipin mo lang ang asawa niya at ang anak niyang tumatakas sa iba. Sa galit ni Dad, siguradong magagalit siya. At babangon. Tama si Annie. Dapat na rin akong mag-isip tungkol sa hinaharap. Paano kung kunin kita at mag-asawa ulit, Dad, kung hindi ka? Clara, naglakas ka ng loob. Tay, gising ka na talaga. Anak na pabaya ka, hindi pa patay ang tatay mo, at nag-iisip ka na ng bagong tatay. Niloloko lang kita, Tay. Iisa lang ang tatay ko. Nakakatuwa naman. At ikaw, magpapakasal ka pa ba ulit? Sige na, gising na ang ating apo. Huwag na tayong maging istorbo. Uwi na tayo. Clara, bibigyan kita ng malaking kasal. Kayo ni Annie, sa aking tabi ay sapat na. Ang galing, makakapunta ako sa kasal ni Mama. Siyempre, at ikaw, kailangan mo ring maging flower girl, ni na tatay at nanay.